Nawawala raw si Angeline. Pakisabi dun sa mami ni Angeline, hindi ko siya kasama. Pare, sumama mo nga ako. Saan tayo pupunta? Kay Angeline. May na-hit and run na talikita kanina. Kasing laki siya ni Lira. At pareho sila ng tipo ng dugo. Naisip ko na yung puso niya. Ate, akala ko po ba dadalhin niyo ko sa ospital? Tulungan niyo po ako. Ayoko po pong mamatay. Ayoko po pong mamatay. Sorry. Pero mas kailangan ng anak kong tulong. Mali po ito. Hindi po ako dapat mapapatay ng pasyente. Si Angelina, hit and run! Mabuti, dito dinala ang anak ninyo, kaya nalaman ko agad. Isang nurse kasi rito ang tumulong sa kanya. Nasaan naman si Angeline ngayon, Dok? Nilagay ko siya sa private room, pero nalubha ang anak nyo. Doc? Angeline. Angeline! Angeline! Anak! Saan? Pina-page ko na yung attending physician ni Angeline para malaman nyo kung anong lagay ng anak ninyo. Pero kung akong tatanungin, mas maaagapan sana siya kung nadala agad siya sa ospital. Sigurado ako hindi siya makokomatos. Si Zenny nga pala, Leo, Roxanne, si Zenny siya yung nurse na sinasabi ko sa inyong tumulong magdala dito kay Angeline. Pasensya na po kayo. Hindi ko siya nadala kaagad. Kasi medyo malayo po yung pinanggalingan. At saka, medyo matraffic po. Kaya hindi ko siya nadala agad dito sa ospital. Sige. Ang importante na tulungan mo yung anak natin. Maraming salamat. Excuse me po pero ang sabi ni hit and run daw yung kapatid ko. Nakita mo ba kung sino yung nakasagasa sa kanya? O baka naman ikaw yung nakasagasa kay Angeline? Vanessa, Dad, naninigurado lang naman ako eh. Gusto ko malaman na yung pinapasalamatan niyo. Yung taong tumulong lang talaga. Hindi ako ang nakasagasa sa iyo, kapatid Iha. Pero nakita ko ang lahat ng pangyayari. Kaya nakuha ko ang plate number ng kotseng nakasagasa sa kanya. Ibibigay ko sa inyo. mabuti na rin nandito na kayo. Parating na rin yung kaibigan kong pulis para mag-imbestiga. Pakisabi nila lang yung mga detalye para mahuli na yung tao. Opo. Sige po. Nakautang ka ba sa amo mo? Ay, oo. Sandali. Ito, oh. 4,000 to. Ay, salamat naman. Mailalabas na natin si Lira sa ospital mamaya. Tamang-tama na ito. Pero sandali. Anong nangyari dun sa batang nahit and run? Pinaghahanap na ng mga pulis yung nakabundol sa kanya. Pero yung bata, hindi pa rin nagigising. Comatose pa rin. Kasi matindi yung pinsala sa ulo niya eh. At hindi alam ng doktor kung kailan siya magkakamalay. Awa nga ako doon sa mga magulang eh. Kasi alalang-alala sila. Ay, sandali. Nakilala mo na yung mga magulang? Oo. Pinakilala ko ni Dr. Garcia. Nakukonsensya nga ako. Kasi pasalamat sila ng pasalamat sa akin eh. Ano ka ba? Tama na muna yan. Huwag mo na munang isipin kung ano mo yung mga nagawa mo. Ang importante, nagbago ang isip mo. Saka na natin problemahin kung yung mga susunod na mangyayari kung sakaling magising yung bata. Tapos magsumbong. Halika na. Halika na. Oo, tama. Mamaya na to. Oo, sige. Halika na. Clear! 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 CPR! RJ, one more! Clear! Clear! Atas. Anong nangyayari? May pa-flatline po yung pasyente, Ate Zenny. Kaya ayan po, nire-revive nila, Doc.
180, 120 over 80. Patient stable. Stable ako. Mukhang nakaligtas po yung pasyente. Excuse me po. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Naligtas niyo ang anak namin. Roxanne, Leo, huwag muna kayong masyadong matuwa kasi kakahinga lang si Angeline dahil sa ventilator na nakasaksak sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas na siya. Anong ibig niyo sabihin? Well, according sa kanyang EEG, wala na siyang brain activity. Ibig sabihin nun, brain dead na siya. Angeline? Angeline. Uy, Seki, ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka humihiwalay sa akin? Halika na nga, punta na natin yung doktor na ma-discharge na yung anak mo. Hindi muna natin ilalabas si Lira. Ha? Bakit? Siya ba yung... Siya. Becky. Mapapahaba natin ang buhay ni Lira. Maililigtas natin ang buhay ni Lira. Sa pamamagitan ni Angeline. Zenny! Saan ka na naman pupunta? Hahanapin ko yung cardiologist ni Lira para makontak niya yung surgeon na magsasagawa ng heart transplant bago pa mag-decide na tanggalin yung ventilator ni Angeline. Tapos? Paano mo sasabihin sa doktor mo na nag-aabang kayo sa na-brain dead? Tapos malalaman niya, ikaw pa nagdala ng batang yun dito sa ospital? Hindi ka ba natatakot? Baka kapag hinalaan ka? Seni naman, ayoko naman mapahamak ka muli. Pag-isipan mo mabuti yung gagawin mo. Affected ka ba sa nangyari sa kapatid mo? Sa totoo lang, Jillian, I'm a bit torn about what's happening to my sister. Parang may bahagi sa utak ko na natutuwa. Bakit ka naman matutuwa? Eh kasi, pag nawala si Angeline, di wala na akong kahati sa atensyon ng mami ko. Diba? Grabe ka talaga, Vanessa. Sandali. Hello, Dad? Opo. Kamusta po kayo ni Mami dyan? Kamusta na po si Angeline? Brain dead? Anak, alam mo na siguro ang tunay na estado ng sakit mo. I'm sorry. Nagsinungaling ako sa'yo. Alam ko naman ho na ayaw niyo lang ho ako mag-alala. Wala naman na tayo magagawa, di ba, Inay? Kaya iuwi niyo na lang ako. Ilabas niyo na lang ako dito. Iuuwi kita, anak.
Pero hindi pa ngayon. Ang gusto ko, kapag iuuwi kita, yung magaling na magaling ka na. Pero Nay, paano ko ako gagaling? Huwag mong isipin yan. Ako ang bahala, anak. Ako ang bahala sa lahat. Magandang hapon. Nabalitaan ko ang nangyari kay Angeline. Kaya dumaan ako para dalawin kayo. Sabi ng doktor, brain dead na raw ang anak namin. At kami ni Leo magdidesisyon kung kailan namin tanggal ang ventilator. Ayoko. Ayoko mawala sa akin ng anak ko. Pareho tayo. Hindi ko rin kaya na mawala ang aking anak. Nandito rin kasi sa ospital yung kaisa-isa kong anak. Nasa ICU siya. Sa cardiac unit. Pero yung anak ninyo, buhay pa. Samantalang yung sa amin, Pareho lang tayo. Maaari ding mamatay ang anak ko. Anumang oras. Kapag huwag na natin pag-usapan ang anak ko. Pasensya na kayo. Ipapanalangin ko na bumuti sana ang lagay ni Angeline. salamat. Bakit hindi niyo po ituloy yung sinasabi niyo? Pwedeng mamatay yung anak mo kung ano? Maaaring mamatay ang anak ko kapag hindi siya nabigyan ng heart transplant. Margie, si Angeline. Ay, Prince? Ay, nasa ospital siya, Prince. Hospital? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ay, kasi nasagasaan daw kagabi, kaya hindi siya nakauwi. Pasensya na kayo. Naibuhos ko sa inyo yung problema ng anak ko. Alam ko na mabigat din ang dinadala niyo ngayon. Tapos kung ano-ano pang kinukwento ko. Pasensya. Ipapanalangin ko si Angeline. Alis na ako. Zenny, naiparating mo na ba sa magulang ni Angeline na kailangan ng heart transplant ng anak mo? Paano mo naparating sa kanila? Kinuwento ko. Ha?
Hindi mo ba naisip baka... Hindi ko alam kasi kung paano ko maipararating sa kanila. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, nakakita ako ng butas, sinabi ko kinuwento ko. Kulang na nga lang, hingin ko yung puso ng anak nila sa kanila Alam mo, Zenny, tama naman ang motibo mo Kasi gusto mo lang naman iligtas ang buhay ng anak mo. Pero, hindi ka ba nababaghabag ng konsensya mo? Pag may nakita kang 3 cigarette butts dyan, tatanggalin mo na para hindi nagko-complain yung mga customers natin. Okay po, boss. Okay talaga? Opo. Okay, sige. Uy, may itsura mo. Saan ka galing? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko dapat niwan si Angeline, pare. Kung di ko siya iniwan, hindi siya na-aksidente. Ano? Girlfriend mo na aksidente? Nasaan siya? Ano na nangyari? Nasaan? Sa ospital. Hindi ko alam kung anong lagay niya. Gusto ko siyang puntahan pero natakot ako. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa kanya yun Para anong gagawin ko? Kung natatakot ka, huwag ka na muna magpunta. Baka kung ano pang gawin sa'yo ng mga magulang niya. Lalo na pag nalaman nila yung totoo. Ang mabuti pa, alamin mo kung kamusta si Angeline. At idasal mo na okay siya. Nang sa ganon, bawas-bawasan naman yung kasalanan mo. I heard the news, Leo. Nakausap po yung attending physician ni Angeline. Brain dead na raw siya. Ayaw niyo pang ipatanggal yung ventilator. Kahit naman siguro kayo, mahihirapan kayong tanggalin na isang bagay na nagbibigay ng hininga sa inyong anak. Pero, I understand. Kaya lang, clinically dead na siya. Pinahihirapan niyo lang yung sarili ninyo. Pinahihirapan niyo lang yung katawan ni Angeline. She doesn't deserve this, Leo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ako si Vanessa. Kilala ko yung nanay mo. Tinulungan niya kasi yung kapatid ko Mabait talaga si Inay. Ako nga pala si Lira. Mukhang tama yung sinabi ng nanay mo sa akin. Malubha na pala talaga yung sakit mo. Sorry Ikaw mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan, di ba? Lira, Iha, bakit ka napadaan? Napadaan lang po ako. Pero mauuna na rin ako. Sige, Lira. Nay, mabait ho siya. Magaan ho ang loob ko sa kanya. Talagang dinala mo pa yung anak ng nurse, ha? Naku, curious lang naman ako Alam mo, magaan yung loob ko sa kanya. Gaan? Mas magaan pa sa tunay mong kapatid? Tama ka. Hindi nga ako nalulungkot na patay na si Angeline Ka ba naman? Gosh, alam mo, ayaw kita maging kapatid. Ang sama mo, tsaka nangalis na ako. Bakit hindi ka pa nagbibihis?
Kailangan na natin pumunta sa hospital. Hindi ko kayang iwan si Angeline ng matagal doon. Roxanne, kapag isip-isip ko lang, ano kaya kung ipatanggal na natin siya sa ventilator? Wala na naman yung anak natin eh. Tanggapin na natin yun. I can't believe you're saying this, Leo. Hindi ba nagtatagal ang anak natin sa ospital? Give up ka na. Roxanne, never naman ako nag-give up sa anak natin eh. Pero alam mo ba kung gano'ng kasakit sa akin na makita siya na ventilator na lang yung bumubuhay sa kanya? Nahihirapan na ako, Roxanne. Kaya gusto ko tapusin na yung paghihirap niya. Dahil tinatanggap ko na ventilator na lang ang bumubuhay sa anak natin. No! Ventilator na lang, Roxanne. No! Humihinga pa ang anak natin! Hanggang doon na lang yun, Roxanne. Kaya buhay pa ang anak ko. Humihinga pa ang anak natin. Ayoko nang marinig ang sasabihin mo. Leo. Ay, baby. May dala akong prutas para sa'yo. Hindi lang yata panahon ng watermelon ngayon, kaya ito lang nadala ko. Angel, hindi ko rin nadala si Fluffy. Kalimutan ko eh. Anak. Oh, anak. Alam ko. Alam ko naririnig mo ko. Angel, you can hear me. Please give me a sign that you can hear my voice. Pisilin mo ang kamay ko, anak. Pisilin mo para malaman ko na babalik ka pa sa amin. Angel, you can hear my voice, right? Come on. Move your fingers, please. Angel. Ano?
tumawag sa akin yung maid natin. Sabi nandito ka raw, kaya ako sumunod. Tama ka. Hindi na nga magigising si Angeline. Hindi na nga babalik sa atin si Angeline. Anong gusto mong gawin natin? Ayoko na. Anong ayaw mo na? Kukunti pa lang ang nakakain mo. Hindi pa pwede yan, anak. Manghihina ka. Halika na, konting subo na lang, ha? Konti na lang, pilitin mo. Ay, Nay, pwede kasi yung pag mo yan, nahapo ako eh. Nay, napapagod ako. Ayoko na, Nay. Pag nagugutom ka, sabihin mo sa akin, ha? Siya ba ang anak mo, Senny? Naghihintay sa pag-ibig mo. Nag-decide na kami ng asawa ko na ipapatanggal na namin ang ventilator ni Angeline. Maraming salamat po. The heart's not responding. Kailangan gumana to. Kailangan gumana. Kamusta po si Lira? Tapos na mo ba ang operasyon? Kamusta po ang anak ko?